Okay guys, mabuhay! Congratulations Kim Chu. Bagamat hindi niya nakuha ang award pero grabe naman yung naging experience niya ron. Tsaka talagang forever na rin niyang nadadamhin or nanamnamin yung karangal, yung naramdaman niya, yung naranasan niya sa Taiwan sa Content Asia Awards 2024. Of course, alam naman natin na nominated siya, but unfortunately, hindi nga niya nasungkit yung award. Pero, mas malaki naman yung achievement na naiuwi niya, di ba? Sa ano pa lang nung nag-presenter pa lang siya, talagang dun na hinangaan agad siya, trending agad siya. At alam nyo ba, na hindi, yun nga, ang maganda kasi hindi lang dito, hindi lang mga Pilipino talaga ang humanga sa kanya, kundi ang mga Taiwanese, di ba? So, sabi nga, pag nakita mo naman talaga si Kim nung time na yon, talagang outstanding sa red carpet pa lang. Pag nakita niyo yung mga video, talagang sa kagandahan niya, sa kasexy niya, talagang mamamangha ka talaga. Napakagaling talaga ni Kim Chu when it comes to yung pagdadala ng sarili niya, no? So, at syempre, dahil dala niya yung sarili niya, dala niya ang Pilipinas, ang daming pumuri at yun na nga, bonggang-bongga. And I like it, I like yung ganyang aura ni Kim. But anyways, ayun nga no, nakakatuwa kasi na kahit ang mga like for example si George Chen, diba? Talagang sabi niya, siya na mismo ang nagsabi sa kanyang Instagram story talaga, hindi niya napigilan at sinabi niya na nagkaroon siya ng chance na ma-meet talaga si Kim Chu backstage at sabi niya she's even talaga prettier, mas maganda talaga pa pag sa personal at malapitan. So nakakatuwa yung mga ganong comment So ito yung sabi, ako natutuwa talaga ako, sabi niyang ganyan. Ito I was blessed to meet Kim backstage last night at Content Asia Awards. She's even more stunning in person. So ganyan. So sabi niya nga gusto niyang gumawa, kumbaga makatrabaho pa ulit si Kim Chu. Yung mga ganong achievement, di ba? So, ang dami na agad na naghahangad na makasama siya. And of course, yung video na nakita natin na nasa lobby siya, and I'm sure kumalat na rin sa X. Kung ganun naman yung video, yun, ginamit ko lang because hindi ko nga napigilan, natuwa kasi ako. Yung, alam mo yung level ng ganon, yung superstar level ka na kahit nasa Taiwan ka. Usually naman, di ba? May tayo naman mga Pilipino, like mga artista, sikat sila dito sa Pilipinas, hindi sila nakakagala basta-basta. Pero kaya nga may iba pinipiling magpunta ng abroad, rumampa, at doon yung iba nga doon mag-shopping. Pero this time, tignan mo, because of that exposure niya sa Content Asia Awards, talagang na-recognize siya ng mga Taiwanese boys. At syempre, nung tinanong nga kung saan siya nakita dun nga sa event na yon. At yun, mga nagpapapicture sa kanya. Ito, pa lang yan, sa lobby pa lang yan. What more kung nagpunta siya, for example, sa iba pang venue, sa iba pang diba? So, mas marami pang makaka-recognize sa kanya. At yun na nga, kahit naman sa social media, titignan mo yung mga comments doon. Of course, very proud ang mga Pilipino, very proud ang mga fans ni Kim. At syempre, tuwang-tuwa rin ang ibang mga Taiwanese na nakita nila in person si Kim. So, ako, kasi hindi pa ako nakapunta ng Taiwan Pero before kasi talaga, yung mga Pilipino, hindi na ako nagtataka kung sikat sa abroad. Like for example, pag nagpunta ka ng Malaysia, Indonesia, yung mga ganon, or even Vietnam, pag pumunta ka doon, pag sinasabi mong Pilipino ka, so usually kasi pinapalabas nga yung mga teleserye natin doon, kumbaga binibili nila, kaya kilala nila yung mga artista. Ang hindi ko talaga makalimutan na gustong-gusto nila nung time na yon ay si Christina Hermosa and Jericho Rosales, yung mga ganun. And of course, nung mga naman yan, sila Lorna Tolentino, ayan. Ibang level naman of course yung Manny Pacquiao. Yun naman talaga buong mundo rin. Like pag nasa Amerika kami or nasa ibang bansa man, Asia man, lalo pag sumakay ka ng taxi, tatanong, pag nalamang Pilipino ka, may mention agad si Manny Pacquiao. Even sa Las Vegas noon, ganun din. Sobrang sikat talaga si Manny Pacquiao. Pero ito nga, level talaga, yung nag-iiba ang level ni Kim Chu. So, again, kahit hindi man niya nasungkit yung award, pero for us, winner na si Kim Chu. Kasi nakita niyo naman yung aura niya talaga. I'm sure, kaya naman proud na proud din si Paolo Abilino dahil, di ba nga, oo nga, ikaw naman magkaroon ng ganyan, Hollywood level ang kagandahan, di ba? At hindi na ako nagtataka kung kahit ang mga Taiwanese boys talagang na-mesmerize sa kanya. Sabi ko nga parang naakit sila, na humaling sila sa kagandahan ni Kim Chu. Aside from, of course, kasi si Kim Chu talaga, in person talaga, pag nakita mo siya, para siyang modelong-modelo Yung magkakaroon ka ng second look, mamemesmerize ka, yung matutulala ka. Kasi, ang niya, para siyang
para siyang Asian Barbie doll talaga. Ganun ang dating niya. So, very sexy siya. Anyways, again, congratulations kay Kim Chu. At tingin ko mas marami pa siyang ma-achieve because of content, yung exposure niya sa Content Asia Awards. Mas marami pa siyang event, mas marami pa sanang red carpet na mapuntahan si Kim Chu dahil talaga ang beauty niya hindi papakabog sa red carpet. So yun na muna for now, at ang maganda, nakakatuwa talaga ay ang daming humanga na dagdagan ng kanyang admirers ng mga boys at marami ang gustong makatrabaho siya. So again, congratulations. Ako natutuwa ako sa mga ganyang achievement ng mga artista natin na talagang sa ibang bansa gumagawa sila, lumilika sila ng impact or pangalan. Yun na muna for